next in our life. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Pretty Little. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang dalagang nagngangalang Bones. Isa siyang mahusay na dancer na kabilang sa isang prestihiyosong ballet group. Ang problema ay matigas ang kanyang ulo at mula pa sa simula ay ramdam na ang tensyon sa pagitan niya at ng isa pang dancer na si Princess. Sa tuwing sila ay nagpa-practice, halatang halata ang kanilang alitan. Sa madaling salita ay hindi sila magkasundo nito. Palagi silang nagbabanggaan na para bang sinasadya ng bawat isa. Ilang beses na sinadyang humarang ni Princess sa harap ni Bones dahilan para masira ang galaw nito. Pagkatapos ng sayaw, ininsulto siya nito at tinanong kung hindi ba siya marunong magbilang. Doon na napuno si Bones, walang pagkaalinlangan, sinuntok niya si Princess ng diretso sa mukha. Nagalit ang kanilang guro na si Miss Torna. Pinagalitan niya si Bones at sinabi na walang lugar ang karahasan sa ballet. Bukod pa rito, ang ina ni Princess ang pangunahing sponsor nila. Ipinaliwanag ni Torna na ang nalalapit na pagtatanghal sa Budapest ay maaaring magbago ng buhay ni Bones kung magiging disiplinado lamang ito. Pero para kay Bones, wala itong halaga. Para sa kanya, ang ballet ay para lamang sa mayayamang babae. Isang mundo na hindi niya kinabibilangan. Sa kabila ng lahat, tumuloy pa rin sila sa kanilang biyahe papuntang Budapest. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng kanilang paglalakbay nang masiraan ng kanilang bus sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Dahil malilate sila at wala ng ibang paraan, napilitan silang maglakad. Doon nila nakita ang isang lumang karatula papunta sa isang lugar na tinatawag na Termac Inn. Hindi nagtagal, bumuhos pa ang malakas na ulan habang tinatahak nila ang delikadong daan sa kagubatan. Walang signal sa lugar at walang ibang tao. Ang tanging inn lamang at isang lalaking naghihintay sa labas na nagngangalang Osip ang naroon. Tahimik lamang itong nakatayo roon at sinabi na hindi dapat naglalakad sa ulanan ang mga magagandang dilag tulad nila. Ngunit tila may kakaiba dito at sa sandaling iyon naramdaman nilang lahat na hindi magiging normal ang gabing iyon. Sa loob ng lugar ay mayroong pasugalan habang maririnig sa paligid ang mahinang tugtugin ng musika. Samantala, isa sa mga balerina na nagngangalang Chloe ay tahimik lamang na nagmamasid sa paligid. Lumalabas na isa pala siyang bingi. Napalingon ang kanyang paningin sa isang gwapong binata na umaawit sa entablado na tila ba nagbigay sa kanya ng kakaibang interes. Sa dingding naman ay makikita ang nakasabit na larawan ng isang balerina. Ito ay ang dating pinuno at may-ari ng lugar. Ngunit matapos ang isang aksidente ay hindi na siya muling nakapagsayaw. Lumapit si Miss Torna at nagtanong kung paano sila makakarating sa Budapest mula roon. Ngunit bago pa man sila makapagplano, sinabi ni Osip na unahin muna nila na patuyuin ang kanilang mga sarili gamit ang dryer. Sa mga sandaling iyon, tanging mga tuyong damit na pangbalay lamang ang mayroon sila. Ilang saglit pa, lumabas ang may-ari ng ina si Deborah at magilo na nagpakilala. Hindi naman naiwasan ng mga dalaga na humingi ng tulong sa kanya at sinabi na kailangan nilang makarating agad sa International Ballet Gala. Kaya agad nila itong tinanong na kung maaari bang mag-ayos si Deborah ng isang minivan para sa kanilang biyahe. Ngumiti naman si Deborah at sinabi na ikalulugod niyang tumulong. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pumasok ang isang binatang nagngangalang Pasha. Inabot sa kanya ng bartender ang ilang pera at inutusan siyang siguraduhin na makarating iyon sa kanyang ama. Samantala si Chloe ay nahihirapan sa kanyang hearing aid dahil tumigil ito sa pagkana matapos itong mabasa sa ulan. Dahil dito ay kinailangan niyang pumunta sa banyo at sinamahan naman siya ni Torna. Habang sila'y papalayo, tahimik namang sinusundan ng tingin ni Pasha ang kanilang bawat galaw. Sa kabilang bahagi naman ng silid, iminungkahi ng kapatid ni Chloe na si Zoe na maaari silang mag-practice ng kanilang variation doon mismo. Nagsimulang sumayaw sina Zoe at Grace at maya-maya pa ay sumali na rin si Princess sa kanilang galaw na tila isang eleganteng pagtatanghal. Hindi nagtagal, umakyat din sa entablado si Bones at sabay-sabay nilang pinuno ng buhay ang lugar sa pamamagitan ng kanilang sayaw.
Ngunit biglang naputol ang sandaling iyon nang makarinig si Torna ng mahinang ungol ng sakit mula sa di kalayuan. Dahil sa kanyang pag-usisa, sinundan niya ang tunog at doon niya nasaksihan ang isang nakakakilabot na eksena. Si Deborah at ang kanyang mga tauhan ay walang awang pinahihirapan ang isang lalaki. Agad na kinabahan si Torna at nagmadaling tumungo sa washroom, umaasa na makikita niya roon si Chloe. Ngunit pagdating niya ay wala ito sapagkat si Chloe ay nasa kabilang panig. Nagpasya si Torna na bumalik na lang sa kanyang mga kasama, ngunit sa kanyang paglalakad ay hinarang siya ni Pasha. Nakangisi ito na tila may motibo at pilit siyang inaanyayahang makipagparty sa kanila. Hindi nagpatinag si Torna, agad niya itong sinipa, ngunit kapalit nito walang pag-aatubiling binaril siya ni Pasha. Nasaksihan ni Bones ang lahat. Sa sobrang takot at pagkabigla ay tila naniga siya sa kanyang kinakatayuan. Nagngingit-ngit sa galit at lumapit si Deborah at mariing nagtanong kung anong kaguluhan ang nangyayari. Sumigaw naman si Princess at ipinaalam na binaril ni Pasha si Torna at dapat silang tumawag ng pulis. Kasabay nito, sinigawan niya si Bones para magising sa kanyang pagkakatulala. Agad namang kumilos si Deborah. Inutusan niya si Osip na dalhin ng mga babae sa isang ligtas na silid. Tiniyak niya na magiging maayos ang lahat bagamat halata ang tensyon sa paligid. Sinubukan namang tumakbo ni Bones ngunit hindi rin siya nakalayo. Samantala, dinala ni Osip ang mga natitirang balerina pababa ng gusali. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan naman ni Chloe ang binatang umaawit kanina. Nakaupo ito sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng kilos at simpleng galaw, ipinaalam niya rito na siya ay bingi. Ngumiti naman ang binata at tumugon gamit ang sign language. Marahang sinabi niya na siya ay maganda. Pagkatapos ay tahimik na naglakad palayo ang dalawa, tila ba sandaling nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Samantala, si Grace ay hirap na hirap sa paghinga, halos hindi makontrol ang sarili. Upang mapakalma siya, inabutan siya ni Osip ng candy upang maibsan ang kanyang nerbiyos. Sa itaas naman, kalmadong nakipag-usap si Pasha kay Deborah. Ipinayo nito na gawin na nila ang nakasanayan, putulan ng dila o kaya naman ay hiwain ng mga lalamunan ng mga babae. Ngunit sinabi ni Deborah na ang pagkawala ng 6 na Amerikano ay tiyak na magdudulot ng ingay at investigasyon at hindi iyon basta-basta maitatago. Kailangan nilang maging maingat, kailangan nilang magplano at higit sa lahat, bawat hakbang ay may katumbas na presyo. Nagbanta naman si Pasha at pinagsabihan si Deborah na mag-ingat at huwag siyang pilitin na tawagin ng kanyang ama. Ngunit sa halip na matakot, tila lalo pang naging matapang si Deborah. Ipinahayag niya na nais niyang makilala ang ama nito. Hawak niya ang CCTV footage ng ginawang pagpatay ni Pasha, isang ebidensya na maaaring magpabagsak sa kanya anumang oras. Matigas ang kanyang tinig nang sabihin niya na simula ngayon ay titigil na siya sa pagbabayad sa utang na matagal na niyang binabayaran sa ama ni Pasha. Dagdag pa nito na kung kailangan man ng pera ng kanyang ama ay maaari itong pumunta sa kanya ng personal. Samantala, sa ibaba, isang babaeng nagngangalang Sona ang nagtanong kay Grace kung may nakakaalam ba na naroon sila. Agad namang pinagsabihan ni Bones si Grace na manahimik, ngunit halatang wala ito sa sarili na tila ba nasa impluensya ng droga. Sinabi ni Bones na alam ng lahat na naroon sila sa inn, ngunit agad itong pinabulaanan ni Grace. Bigla siyang napasigaw at iginiit na nagsisinungaling si Bones dahil walang sino man ang nakakaalam kung nasaan sila. Sa kabilang banda, agad na tumawag si Deborah ng isang doktor at pinapunta sa inn. Samantala, sinabi naman ni Sona sa kanya na walang nakakaalam kung saan naroroon ng mga dalaga. Sa mismong sandaling iyon, nakita naman ni Deborah ang kanyang anak na kasama si Chloe. Walang kaalam-alam si Chloe sa nagaganap na panganib sa paligid at tila inosente at walang ideya sa panganib na papalapit. Walang pag-aatubili, ipinag-utos ni Deborah na sunugin ang lahat ng kanilang mga passport at gamit, isang malinaw na senyales na wala nang balikan pa ang mga biktima. Sa ibaba naman, palihim na nakalaya si Bones mula sa pagkakatali ng kanyang mga kamay. Agad niya namang binalaan si Grace na nasa impluensya ito ng droga at kailangan itong ilabas iyon sa kanyang sistema. Hindi nagtagal, nagsuka si Grace direkta sa mga kamay ni Bones. Ngunit bago pa sila makakilos muli, narinig nilang papalapit na si Osip.
Mabilis na nag-isip si Bones at inutusan si Grace na magpanggap na tulog. Pumasok si Osip sa silid at maingat na ikinandado ang pinto sa likuran niya. Malinaw ang kanyang pakay at may motibo ito kay Grace. Yumuko siya palapit dito at bumulong na sinabing kamukha nito ang isang maliit na ibon at may kakaiba raw siyang hilig sa mga ito. Samantala, tuluyang nawala ng kontrol si Grace sa kanyang isip. Sa kanyang paningin, hindi na si Osip ang nasa kanyang harapan, kundi si Satanas mismo, nakatayo at nakatitig sa kanya. Sa sandaling iyon, palihim na kumuha si Bones ng hairpin mula sa kanyang buhok, isang maliit ngunit mapanganib na sandata. Bigla namang umatake si Bones, diretsyong sinaksak si Osip sa mata. At pagkatapos ay sumiklab ang matinding labanan sa pagitan nila. Sa lakas ng kanilang sagupaan, nabasag nila ang pader at bumagsak sa silid ni na Princess at Zoe. Hindi naman nagpatinag si Bones at muli niyang sinaksak si Osip. Ngunit hindi rin nagpadehado ang lalaki. Sa isang marahas na galaw, ibinagsak niya si Bones ng malakas sa sahig. Hinawakan niya ang binti nito at malamig na binulong ang isang nakakatakot na banta na tapos na ang kanyang araw bilang isang balerina. Sa gitna ng kaguluhan, biglang naghagis si Grace na wala pa rin sa tamang pag-iisip ng isang matulis na bagay patungo sa kalaban. Sinamantala ni Bones ang sandaling iyon at agad siyang sumipa. Napaatras si Osip hanggang sa bumagsak siya sa isang matulis na bakal sa gilid ng kama at doon siya tuluyang nalagutan ng hininga. Samantala sa itaas, inalarawan ni Deborah na ang buong pangyayari bilang isang trahedya. Sa pagitan ng 5 balerina, halos 100 taon ng pagsasanay ang nakataya at ngayon tila maglalaho iyon dahil lamang sa katangahan ng isang tao. Bagamat bakas ang lungkot sa kanyang tinig, may kakaiba ring lamig at kontrol sa kanyang mga salita. Ipinag-utos niya na ipagpatuloy ang pag-inom. Nais niya na manatiling lasing at kampante si Pasha at ang kanyang mga tauhan. Samantala sa ibaba, hinarap ni Princess si Bones, punong-puno ng galit at takot. Tinanong niya kung bakit hindi na lang sila maghintay sa pagdating ng mga otoridad. Ngunit mariing sagot ni Bones, patay na si Miss Torna at kung may paparating na tulong ay dapat kanina pa dumating ang mga ito. Wala na silang ibang aasahan kundi ang kanilang mga sarili. Nasa kabilang panig sila ng mundo na puno ng mga dayuhan sa isang lugar na hindi nila kilala. At para sa mga taong tulad nila, ang pinakamadaling paraan para sila ay mawala ay ang patayin sila. Kaya't malinaw ang desisyon, kailangan nilang makatakas at sila mismo ang gagawa ng paraan. Sa kabilang banda, dumating naman ang Dr. Sain. Pagpasok pa lamang nito ay walang pakundangang dumura si Pasha sa sahig sa kanyang harapan, isang malinaw na tanda ng kanyang kawalan ng respeto. At doon nabunyag ang mas nakakatakot na plano ni Deborah. Ipinatawag niya ang doktor upang tanggalin ang kanilang mga ngipin, mata at mga dulo ng daliri, isang hakbang upang tuluyan silang burahin. Walang pagkakakilanlan, walang bakas, walang paraan para makilala pa. Gagawin nila iyon upang masiguro na walang sino man ang makakakilala sa mga bangkay. Isang malupit ngunit planadong hakbang upang tuluyang burahin ang kanilang pagkatao. Ngunit nagreklamo si Pasha. Hindi niya nagustuhan na si Deborah ang magmumukhang may kontrol sa sitwasyon at siya ang mag-uulat sa kanyang ama na siya ang may hawak ng lahat. Para kay Pasha, siya dapat ang kikilalaning may gawa at hindi si Deborah. Dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patay na ang mga balerina. Sa kabilang banda, maingat na lumabas ng silid ang mga dalaga at nagsimulang umakyat sa hagdan. Ngunit mula sa itaas, bumaba ang 2 sa mga tauhan ni Pasha. Isa sa kanila ang nagngangalang Fatty na halos hindi na makatayo sa sobrang kalasingan. Tahimik silang pinagmamasdan ni Bones habang ang iba ay halatang nanginginig sa takot. Aminado si Zoe na hindi sapat ang kanyang lakas para lumaban. Ngunit nanindigan si Bones na kaya nila ito at hindi sila mahina. Ilang sandali pa, nakita nila ang kanilang mga balay bag na itinabi ni Osip. Mabilis nilang binuksan ang mga ito, umaasa na mayroon silang mapapakinabangan. Ngunit ang tunog ng kanilang paghahalongkat ay narinig ni Vlad, isa sa mga tauhan ni Pasha. Sa loob ng bag, nakakita si Princess ng isang cutter, isang simpleng bagay, ngunit maaaring maging sandata. Mula sa labas, sumigaw ang mga lalaki. Alam nila na naroon ang mga dalaga. Inutusan silang lumabas at nang hindi sila sumunod, sinubukan nilang sirain ang pinto. Sa isang iglap, kumilos si Bones. Sinaksak si Fatty gamit ang maliit na gunting.
At nang tuluyang mabuksan ni Vlad ang pinto, sabay-sabay na umatake ang mga balerina. Pinagsama-sama ang natitirang lakas at tapang at pinigilan ito at idinikit sa pader. Sa gitna ng kaguluhan, walang pag-aalinlangan, hinampas ni Princess si Patty gamit ang kanyang ballet shoes. Matinding sagupaan naman ang sumiklab sa pagitan ni Bones at Vlad. Samantala, nakakuha si Zoe ng baril, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ito. At sumigaw naman si Princess na gamitin na ito. Sa gitna ng takot, nagpaputok si Zoe, sunod-sunod at walang kontrol, ngunit ilang sandali lang naubos na ang bala ng baril. Hindi nag-aksaya ng oras si Bones, kinuha niya ang cutter mula sa bag ni Zoe at sa isang kakaibang paraan, umatake siya habang sumasayaw na parang isang bloody choreography. Isa-isang sumali ang iba pang mga balerina, pinagsama ang kanilang galaw sa sayaw at pakikipaglaban. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Princess na samantalahin ang pagkakataon upang makatakas, ngunit pagdating niya sa pinto ay nakakandado ito. Biglang sumugod si Vlad at inatake siya, ngunit sa isang mabilis at eksaktong galaw, sinipa siya ni Princess pababa ng hagdan. Sa ibaba naman, sinalubong siya ni Bones na handa na muling lumaban. Samantala, inatake ni Vlad si Zoe gamit ang cutter, ngunit ang talim ay sumabit sa kanyang sapatos. Sa kabilang banda, si Grace na punong-puno ng galit ay walang awang pinagbubugbog si Fatty hanggang sa ito ay tuluyang mawalan ng buhay. Sa isang huling galaw na parang bahagi ng isang perpektong pagtatanghal, umikot si Bones at hinati ang lalamunan ni Vlad gamit ang cutter. Napatigil si Princess sa kanyang nasaksihan at agad niyang sinabi na kailangan niya magkaroon ng ganoong talim sa kanyang sapatos. Isa-isang ikinabit ng mga balerina ang mga blade sa kanilang mga sapatos at ginawang sandata ang kanilang sining. Ayon kay Princess, kailangan nilang mahanap ang backdoor palabas. Ngunit biglang naalala ni Zoe na naiwan pa si Chloe sa itaas. Sinabi ni Princess na babalikan nila si Chloe kapag nakahanap na sila ng tulong. Ngunit iginiit ni Zoe na nag-iisa si Chloe at maaaring nasa panganib na ito. Sa kabila nito, iginiit ni Princess na umalis na sila at inaya si Grace. Ngunit tumanggi si Grace dahil hindi rin siya handa na iwan si Chloe. Umalis si Princess ng mag-isa na iwan ng tensyon at kaba sa kanyang paligid. Samantala, umakyat ang iba pang mga balerina upang iligtas si Chloe. Nang marating nila ang banyo, natagpuan nila si Sona. Mabilis na inilapit ni Bones ang talim ng sapatos sa lalamunan ni Sona, isang tahimik ngunit malinaw na babala. Sa kabila ng takot, sinabi ni Sona na ang kaibigan nilang bingi ay nasa kabilang dulo ng pasilyo, nagre-relax lamang. Samantala, bumaba naman si Deborah at nakita ang mga tauhan ni Pasha na nakahandusay at wala ng buhay. Sa kabilang banda, si Princess ay nakarating sa silid kung saan ang doktor ay brutal na hinahati ang katawan ni Miss Torna. Tahimik na umatras si Princess at nagpunta sa dilim, ngunit sa kanyang pag-ikot, bigla niyang nasalubong si Saber, anak ni Deborah. Sa takot, pasimpleng nagtanong naman si Princess na tila naghahanap siya ng makakausap tungkol sa password ng Wi-Fi. Hindi naman nakahalata si Saber at sa sandaling iyon nakalusot si Princess ng walang pinsala. Ngunit nang maalala niya ang kalagayan ni Miss Torna, hindi niya napigilan ang luha at nabigo siyang kontrolin ang sarili at ito ay napaiyak. Samantala, si Chloe ay tahimik na nanonood ng TV at kumakain ng popcorn. Dumating ang iba pang balerina at natunton nila ang silid ni Deborah. Puno ito ng mga ballet shoes na nakasabit sa mga dingding. Bawat isa ay tila alaala ng isang sining na pinagsama ng kapangyarihan at takot. Napansin ni Chloe ang dugo sa damit ni Zoe. Itinuro naman ni Zoe ang kiss mark sa leeg ni Chloe na tila nagtatanong. Samantala, nahanap ni Bones ang baril ni Deborah sa silid, isang senyales na laging may panganib sa paligid. Ipinayo ni Zoe na kailangan na nilang umalis, ngunit si Chloe naman ay nag-atubiling sumunod dahil nais niyang hintayin ang binatang kanyang nakilala. Binuhat ni Zoe si Chloe at dinala palabas ng silid, maingat at mabilis. Ngunit hindi nagtagal, pumasok si Deborah sa parehong silid mula sa likuran. Agad namang nagtago ang lahat ng dalaga sa kusina na naghahanap ng ligtas na lugar. Sa pagkakataong iyon, naroon din pala si Princess, nagtatago at umiiyak. Tahimik siyang bumulong na bumalik siya dahil kailangan ng tulong ng kanyang mga kasama.
Pagkatapos ay naalala niya ang ginawa sa katawan ni Miss Torna at tuluyang napagtanto ang realidad na sila ay nasa panganib. At doon natuklasan ni Chloe na patay na si Miss Torna, isang katotohanan na mahirap niyang tanggapin. Samantala sa itaas, inutusan ni Deborah ang lahat ng tao sa inn na hanapin at habulin ang mga dalaga. Ngunit mabilis na tumugon si Pasha. Sinabi niya na ang kanyang mga tauhan na ang bahala sa kanila. Sumagot si Deborah na patay na ang kanyang mga tauhan at wala na siyang kasamang maaasahan at mag-isa na lamang siya. Sa ibaba, natagpuan ng mga balerina ang isang telepono. Mabilis itong kinuha ni Princess at tumawag sa pulis, isang hakbang para makakuha ng tulong sa gitna ng gulo. Samantala sa itaas, tinawagan ni Pasha ang kanyang ama, ipinaalam na patay na sina Vlad at Patty. Lumalabas na ang kanyang ama ay isang termak, isang mapanganib at kilalang tao, kaya nagdesisyon ito na puntahan siya upang sunduin. Nagbanta naman si Pasha kay Deborah at sinabi na hindi dapat ito nakialam, ngunit kalmado namang sumagot si Deborah na dapat na siyang maghanda. Ilang sandali pa, sa ilalim ng mga ballerina dresses, nakatago ang isang trunk na puno ng pampasabog. Isa-isa niyang pinagana ang lahat, handa na para sa kanyang plano. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, natagpuan ng nakababatang anak ni Deborah, si Sona, na nakatali sa loob ng banyo. Sa kusina naman, biglang dumating si Saber upang maghanap ng makakain. Agad na nagtago ang lahat ng balerina habang nakatayo si Saber sa tapat ng rep at ito'y kumakain. Samantala, sinubukan ni Princess na tumawag sa pulis, ngunit narinig ni Saber ang automated na tunog ng telepono at agad niyang pinutol ang linya. Agad niyang hinawakan si Princess, ngunit hindi ito nagpatalo. Ginamit ni Princess ang blade sa kanyang sapatos at sinaksak ito. Sabay ng pagbaril niya dito, agad namang tumakbo ang mga balerina, ngunit napalibutan sila ng mga lalaki mula sa bawat sulok. Wala silang no choice, kaya kinailangan nilang lumaban. Sa gitna ng bulwagan, nagsimula silang umatake habang sila ay sumasayaw. Ang kanilang mga sapatos ay mayroong mga talim, may dala rin silang martilyo, isang mabangis ngunit kahanga-hangang kombinasyon ng sining at digmaan. Ang mga dalaga ay umiikot, sumasayaw at sabay na pinupukpok ang mga kalaban, isang malupit na choreography at tapang. Sina Princess at Bones ay lumaban ng partner, parang isang makabagbag damdamin na pagtatanghal ngunit puno ng armas at dugo. Sa isang iglap, nakita ng binata si Zoe at pilit itong binuhat. Ngunit si Chloe, gamit ang isang basag na bote, walang pag-aalinlangan na ipinagtanggol ang kanyang kapatid, inatake at sinaksak ang mga kalaban sa paligid. Tahimik ngunit puno ng determinasyon, sinenyasan ni Chloe ang binata na hindi niya na ito gusto at pagkatapos ay pinaalis ito. Ngunit hindi pa doon natatapos dahil isang lalaki ang lumitaw habang ito ay may hawak na baril. Dahil si Chloe ay hindi nakakarinig, ang panganib ay dumating sa kanyang paligid nang walang babala. Hinila ni Zoe si Chloe upang iligtas at nagtago sila sa likod ng bar counter. Sa isang mabilis na galaw, ginawa nilang molotov ang isang bote at hinagis nila ito sa kabilang dako ng silid at nagsimulang mag-apoy sa paligid. Samantala si Deborah ay abala sa paglalagay ng mga bomba sa buong gusali, isang maingat ngunit nakakatakot na plano para wakasan ang mga kalaban. Napansin ng mga balerina ang isang bintana, isang maliit na pagkakataon upang makatakas. Mabilis silang nagsimulang umakyat palabas, ngunit biglang hinawakan ni Saber si Princess at pinipigilan ito. Dumating naman si Sona na may hawak na baril, ngunit ang bala nito ay tumama kay Saber. Agad na kinuha ni Bones ang baril mula kay Sona at sinabi kay Princess na mauna na siya. Ngunit paglabas ni Princess, bigla na lamang lumitaw si Deborah. Kalmado niyang sinabi kay Bones na wala ng bala ang kanyang baril. Agad naman siyang inatake nito, ngunit mas mabilis si Deborah. Hinarang niya agad ang peking binti upang harangin ang mga pag-atake ni Bones. Sa parehong sandali, lumitaw si Pasha mula sa pagtatago at hinawakan niya si Bones mula sa likuran. Ngunit mabilis ang reaksyon ni Deborah. Pinaputukan niya si Pasha sa binti gamit ang kanyang peking paa na kagagawan ng ama ni Pasha. Samantala, nakalabas na ang ibang balerina. Nagpasya naman si Princess na bumalik upang iligtas si Bones. Ngunit bago niya pa ito magawa ay naigapos na si Bones at ikinadena ni Deborah.
Habang inihahanda ang lahat, nagsimulang sabihin ni Deborah ang kanyang kwento kay Bones, isang kwento ng pagkawala at galit. Noong bata pa siya, isa siyang balerina, ngunit hindi niya nagawa ang kanyang debut role. Dahil ang kanyang ama ay umutang sa maling tao, si Lothar, ang ama ni Pasha. Hindi ito nakabayad agad, kaya sa halip na binti ng kanyang ama ang putulin, binti niya ang naisipang kuhanin nito. Dahil dito, nasira ang pangarap ni Deborah at doon nagsimula ang kanyang mapait na paghihiganti. Kaya naman, nakipaglapit si Deborah sa anak ni Lothar na si Pasha. Matagal niya nang hinihintay ang tamang pagkakataon at sa wakas dumating na rin ang araw na iyon. Nasa kanya na ang lahat, handa na siya para sa huling sayaw, isang pagtatanghal na puno ng galit at paghihiganti. Habang papalapit si Lothar sa gusali, isinuot ni Deborah ang kanyang ballerina dress. Bawat galaw niya ay elegante ngunit puno ng panganib. Sa paligid, nagbip ang mga pampasabog, naghahanda sa sandaling maganap na ang kanyang plano. Samantala, pinuntahan ng doktor si Bones at ininsulto ang kanyang pakikipaglaban. Sinabi nito na mukha siyang katawa-tawa sa kanyang ginagawa. Ngunit mariing binalaan ni Bones na huwag siyang gagalawin nito. Sa kabila nito, tinanggal ng doktor ang kanyang kuko sa paa at nagulat ang doktor nang hindi ito masaktan. Tumawa si Bones at sinabing sanay na siya dito dahil tinatanggal niya mismo ito kapag siya ay sumasayaw dahil siya ay isang balerina. Sinampal naman ng doktor sa mukha si Bones ngunit hindi siya nagpatinag. Samantala, nakita ni Princess ang isang kabaong at napansin na nakakandado sa loob si Pasha. Pinagpatuloy niya ang paghahanap kay Bones at sa daan napansin niya ang isang espada, isang sandata na maaari niyang magamit. Biglang dumating si Lothar sa labas, naglalakad patungo sa inn. Sinagot naman ni Lothar ang tawag ni Pasha sa telepono dahil sa mga sandaling iyon ay nakalabas na si Pasha mula sa kabaong. Samantala, nang puputulin na ng doktor ang paa ni Bones, saka naman dumating si Princess at sa kanyang pagdating nailigtas niya ito. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw si Pasha at mabilis na sinipa ito ni Princess upang pigilan. Kailangan nilang bumalik sa loob, ngunit nakita nila ang mga pampasabog na nakalagay sa paligid at ang buong lugar ay nakahanda ng sumabog. Sa labas, nakita ng ibang balerina ang mga tauhan ni Lothar na papalapit, isang bagong banta para sa kanila. Nang makita nila si Princess at Bones na bihag si Pasha, agad nilang ipinaalam ang panganib. Sa mga sandaling iyon, lumitaw naman si Deborah sa kanilang harapan, hawak ang detonator at inutusan sila na ibigay sa kanya si Pasha. Sinabi naman ni Pasha na tutulungan sila ng kanyang ama, ngunit alam ni Bones ang madilim na sinapit ni Deborah sa ama nito. Sa galit, hinagis ni Bones si Pasha sa harap mismo ni Deborah. Nakiusap naman si Bones kay Deborah at sinabi niya na pare-pareho silang balerina. Humingi sila ng pagkakataon na gawin ang kanilang pangarap na hindi niya naranasan. Biglang nagpaputok ang mga tauhan ni Lothar mula sa labas. Inutos naman ni Deborah kay Pasha na utusan ng mga ito na huminto. At sa wakas, sinabi ni Deborah sa mga balerina na tumakbo at tumakas na at pinangako na puprotektahan sila. Mabilis namang tumakbo ang mga dalaga. Sa kanilang paghaharap, ikinuwento naman ni Deborah ang kanyang hinanakit sa harap ni Lothar. Nasasayaw sana siya noon sa harap ng daan-daan at libu-libong tao kasama na ang reyna. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang natupad dahil pinutol nito ang kanyang binti. Pagkatapos, dahil sa galit at paghihiganti, pinasabog niya ang buong gusali. Sumabog ito ng napakalakas at ang lahat ay bumagsak at tuluyang nawalan ng buhay. Sa pagkakataong iyon, maswerte ang mga balerina dahil nakalayo sila agad at nakaligtas sa huling sandali. Nakakita naman sila ng mga motorsiklo at agad na sumakay dito. Dumiretso sila sa hotel kung saan nakatakdang sumayaw. Dito, hinandog nila ang kanilang pagtatanghal kay Miss Torna, isang alaala ng kanilang guro at inspirasyon. Kahit na ang kanilang mga damit ay may mantsa ng mga dugo, ipinakita nila ang galing at dedikasyon ng isang tunay na balerina. Isang huling sayaw para sa alaala at karangalan ng kanilang mahal na guro. Ang moral lesson ng kwentong ito ay kung ang mga balerina ay nakatakas mula sa mga kalaban, kailan naman kaya makakatakas ang mga Pilipino sa kahirapan at sa kamay ng mga buhaya? Aray ko!
Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.